All right, good morning po sa inyo. Let's talk about the Sara impeachment. Okay? Ngayon, ang tanong nga po dito, pwede na bang mag-file sa February 6? Well, hindi ba? Nagkaroon kasi ng inilabas na ruling ang Korte Suprema tungkol doon sa impeachment laban kay Sara. Ngayon, binanggit nila ron paano dapat daw yung pagsasampa ng impeachment. And for the President and the Vice President, isa lang ang grounds for impeachment: betrayal of public trust, na walang exact or definite definition sa constitution natin. Ngayon, ang House of Representatives through Martin Romualdez ay nagsampa ng motion for reconsideration, 'di ba? Ang tanong, pwede na bang magsampa? But let's say February 5, February 6 na. Pwede na bang mag-file ng panibagong impeachment, Rodel Ramos? Pakisagot yung tanong. And Mike Hatok. Pakisagot. Pwede na bang mag-file? Well, ang sagot po doon ay secret. Kayo, mga kapatid, sa tingin nyo, pwede na bang mag-file habang merong pending motion for reconsideration na hindi pa inaaksyonan ng Korte Suprema? Yung naniniwala na pwede na, type 1. Yung nagsasabi na hindi, hintayin natin ang motion for reconsideration na desisyonan ng Korte Suprema, please type 2. Pwede po as per legal advice. Okay, may nag-legal advice na. Wala pa ring big fish. Meron na. Sabi nga ni Erwin, sabi niya, tuloy natin impeachment trial ni VP Sara. Kasi nag-antay na yung mga tao. Di ba? Sabi niya dati. And then sinabi rin naman ng Korte Suprema na pwede naman daw mag-file ng panibagong impeachment sa February 6. Di ba? Okay. So hintayin. Alright. Well, sabi nga ni Congressman Terry Ridon, sabi nga rito, inaapura na ang Supreme Court na aksyonan ang motion sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Well, ganito kasi yan. Pwede naman po talaga na magsampa ng panibagong impeachment. In fact, mayroong nagtanong yan sa atin eh. Sabi rito, magandang umaga, Sir JDB. Actually, hindi maganda ang umaga. Sa dinami-dami ba naman ng tao sa mundo? Si Digong pa na panaginipan ko. Sir, I have a question, and so far, ito ang most asked question lately sa akin ng mga Pinoy community dito sa amin na hindi ko masagot. Question, pwede po bang mag-file ng impeachment for Sara or against Sara sa February kahit hindi pa nakakapag-decide ang court doon sa unang impeachment na na-archive nga sa Senado? Thank you po. Well, syempre, ang sagot ko dyan ay eto. Okay? Tabad ko no? Ayan. Ako yan, no? Sabi ko, pwede namang mag-file ng panibagong impeachment. Ang magiging epekto lang nito ay dalawa. Una, magiging moot and academic na yung motion for reconsideration against doon sa Supreme Court ruling. Pangalawa, magiging moot and academic na din ang naka-archive na impeachment sa Senado. Diba? Parang considered as dismissed na yon. And then mapapadali pa ang buhay ng mga justices ng Supreme Court kasi ibabasura na lang po nila yung motion for reconsideration. Ganun yung mangyayari doon. Now, kung hihintayin po kasi natin yung pagdidesisyon ng Korte Suprema, hindi natin alam baka nga kako June 30 na, doon pa maglabas ng desisyon yan. 'Di ba? Sobrang delay na.
Eh anong gagawin natin? 'Di ba? Hindi pwedeng namumuti ang mata ng mga tao sa kakahintay. Ah, Ngayon, sabi ko nga dapat may mag-tape mula sa SC kung inaasikaso na ba ang NBank and o kaya yung ng NBank ang MR, yung motion for reconsideration o hindi. Now, isang tanong ko lang po diyan ay may interesado pa kayang kongresista na pumirma sa panibagong impeachment? Bakit? Kasi alam niyo nag-iisip din yung mga kongresista ng Visayas at saka ng Mindanao. 'Di ba? Tandaan ninyo, mabigat ang naging consequences ng pagka-aresto kay Duterte. Yung impeachment, baliwala yun eh. Mali nga rin si Toby Chanko eh. Sinasabi niya because of the impeachment ni Sara. Nope. Nagwala yung mga Bisaya at saka yung mga taga Mindanao nung naaresto si Duterte. At ang resulta, maging yung kapitbahay ko nga na talagang Marcos loyalist. Alam niya, naging DDS ang buong angkan bigla. All of a sudden. Now, anong nangyari? Si Bongo, kung maalala nyo lang, nakarang eleksyon, he got 22 million votes. 'Di ba? Malaking boto pa 'yon. Pwede pa huyang pwede pa yang mag-reflect. Oh, malaki pang ano 'yan, malaking tawag dito, hindi yan yung bagay na hindi pwedeng talikuran natin. Yung katotohanan na meron silang malakas na suporta sa Mindanao at sa Kabisayaan. At maski sa mga balwarte ng administrasyon, balwarte ni PBBM, hindi ho nawala si Bongo. Binoto pa rin ng mga tao. Oh. Kaya kung meron nga si Sarang pipiliin na mag-vice kanya, the best choice is Bongo. Kasi magkakatulungan talaga yan. Diba? So yung mga kongresista dyan, mag-iisip din yan. Makikiramdam yung mga yan. May mga DDS ba akong mga kadistrito dito? Diba? Definitely, they won't hurt their feelings. Oh. Hindi man kailangan ng lahat ng kongresista ang endorsement ng mga Duterte, pero doon sa lugar nila, yung mga botanteng pro-Duterte, mag-iisip-isip yung mga yan. Kaya malamang nito, yung mga senador din natin, lalo na, di ba? Kalahati ng Senado natin. O, re-electionist, yung iba, graduating yung iba. Di ba? So, maghahanap, lalo na yung mga senador, maghahanap yan ng boto, ng endorsement. Oh. Dahil sa 22 million votes na nakuha ni Bongo, malaking bagay yan. Tapos yung botong nakuha ni Digong pagka mayor, 600,000 mahigit. Di ba? Talagang liligawan at liligawan nila yan. Kaya mag-iisip din yung mga yan na patulan pa yung impeachment na yan. So yun yung mga consequences na dapat nating makita rito. Pwedeng magsampa ng panibago, pero hindi tayo nakakatiyak, makukuha pa ba yung sapat na bilang para i-impeach si Sara. Kung hihintayin naman natin yung desisyon ng Korte Suprema, hindi natin alam kung kailan nila ibababa yan. Hindi na natin alam kung positive yan o ibabasura nila yung MR para maigiit nila yung kanilang ruling. 'Di ba? Kasi doon sa ruling nila, isang bagay doon ang masyadong mababaw ang tingin ng Korte Suprema sa mga kongresista. 'Di ba? Nakalagay doon, kailangan daw kumbaga ma-certify ng kongresista na nabasa niya yung articles of impeachment at naunawaan niya yung articles of impeachment. Alam niya yung kanyang ginagawa. 'Di ba? Sabihin man natin na ang realidad diyan, hindi naman nila inaalam na yung mga yan eh. Basta yung mga yan, pirma na lang yan. Pagka trip nila, pirma sila. Na parang ordinaryong tao lang din, di ba? Pero sa Korte Suprema, requirements, baka nga siguro may quiz. Baka nga may pa-quiz ang Korte Suprema sa mga kongresista natin pag nagpirmahan ng impeachment. Tatanungin, naintindihan mo ba? Okay, question number 1. Di ba? That's correct. Di ba? Totoo yan. And then, sabi ko, ganun din sa mga senador, sa 2028, sila pa naman ang nangangailangan ng endorsement ng mga Duterte
at kay OJC, idagdag mo pa ang INC. Kasi INC ako, sigurado na ako dyan sa mga Duterte na yan. Mabigat yan na kasi nasa 2 million ang botong kaya nilang ibigay. Di ba? And then, sabi ko kapag sinabi ko ito mamaya sa LS, tiyak, mag-aalburuto na naman ng mga unrealistic loyalista. Totoo naman, di ba? Pero, that's a real talk. We have to be realistic. Ganun talaga yun. Ganun talaga yung mga bagay na iko-considera natin kung magpa-file ng maaga sa February 6. May magpa-file ng panibagong impeachment since papalapit na tayo ng 2028 eh. Sabi, pumirma man o hindi ang mga kongresista, laglag na po yan sila sa mga DDS. At alam na ng mga DDS kung sino mga hayop na kongresista na yan. That's what I'm saying. Diba? So mas mainam pala, pumirma na lang sila. I-impeach na lang nila si Sara, tapos ganon din yung mga senador, i-impeach na lang din nila si Sara. Nang sa ganon, forever na hindi na makakakandidato si Sara. 'Di ba? That's a perfect option. 'Di ba? And I'm glad you raised it. 'Di ba?